Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese. Meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabihin mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Paninindigan mo na junk shop ito. Ang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Walang kadumi-dumi. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Hindi panay kalakal ang pinapasok to. Wala nga dumi. Wala nga nakita. Lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mo. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop. may I ask some questions from the barangay captain concerned? Kapitan, kayo po nagsabi na meron pong business permit yung pong junk shop na yun. Yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yun ay wala? Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong uli. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun, samantalang ang sinasabi ng iyong mayor ay wala pong business permit? una po nag-apply siya. Sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay. Nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron bang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yun. Kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Your Honor. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business clearance po. Barangay business permit. Clearance, opo. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yon, pwede na ba siyang mag-operate sa pagkaalam mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit, sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate yung junk shop na yon na wala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Pero bakit mo pinababayaan na mag-operate? Nasa jurisdiction mo yung junk shop na yon. Ang alam ko po kasi Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kagad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop samantalang wala pa, alam mo na kailangan may municipal business permit na issue? Nasa jurisdiction mo, porket binigyan mo ng barangay permit, pinababayaan mo na mag-operate. Alam mo na hindi dapat. ang alam ko po, Alam mo naman pala yung batas eh. Sa pagsasagot mo, nakikita ko po yun. Bakit mo pinapayagan? Alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate na wala yung business permit ng munisipyo. Ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sumagot eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ano ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yon? ang alam ko po, Mr. Chair, Hindi yung alam mo pinaprocess na po. ang alam mo, yung batas. Dapat ang masunod. May karapatan ka ba o dapat mo hindi pag-operatein yung junk shop na yon? Kasi lumalapag ka na doon sa iyong jurisdiction eh, Kapitan. Alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon?
Maski tanungin mo yung abogado na kaibigan mo, may sabit ka, Kapitan. Di ba? Maraming salamat, Mr. Chair. Chairman. Gusto ko lang ipaalam sa Kapitan na medyo may diferensya yung kanyang ginagawa. Thank you, Congressman Akop. Yes, Hindi, Congressman. dagdag lang ako. Medyo, ngayon ko lang naintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naintindihan kanina. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction doon? Kaninong panahon? Sinong mayor? Si mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun eh. May higit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Natanong na kanina yun, parang nadinig ko yung kanina. So 100, ha? almost 10 hectares po, Your Honor. 10,000. At junk shop lang yun? Ang galing ha? Yes ha, junk shop. 10 hectares ha? At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun, ngayon, at least yan na, okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Nung una po, nakapasok po hanggang dun sa office lang. Ngayon, when last- was the last time that you entered the Yesterday premises? po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ah. May mga luxury building po. At Ano laman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel. Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron May po. mga luxury building? Totoo ba yun? Yes or no? Mataas Yes or po. no? You're under oath ha? Nag-oath ka ba? Yes. Yes po. Oh. CFE. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mong hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Bali, ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi Nagkala ko junk shop yun. Oh. So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang 5th floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver po. So lahat ng floors na yon, doon mo nilalagay yung mga yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, O pero may building doon at doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po, bali sa warehouse po, bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga buildings sa pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po ng ano siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may, Oh yes, Congressman Mr. Chair. Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese. Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Medyo may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang mag-Tagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Si Mr. Goong. Pero ito, let this be a warning to you, Kapitan. Hindi kami rito. Ginagawa lang namin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabihin mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons,
mga Nakikita mo ha? Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this resource speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, ano? Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman eh, di ba tambakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito. Tapos ngayon may makikita kaming ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying eh, under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference eh. Niloloko mo kami. So bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako, pwede ka pa namin bigyan another chance. Pero ewan ko si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok Aside yung sa mga... kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities pa pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan ha. Ang pinag-uusapan natin dito, huwag mo kami pinagbobobola dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Wala. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na, Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... hindi nga, di ba? Teka, Gawa na Jack- siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung Ano, ongoing ano, construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga- Mr. Chairman, this person is lying eh. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok to. Wala nga dumi. Wala nga nakita, lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino. Ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? yung mga kalakal po ng yung mga scrap. Ganun. Yung Yes. bang ganyang kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse, Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, yung ibang yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila mga cartons, mga Kalakal, plastic huwag bag. na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita. Ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon. Dapat alam mo yun. Ano?
Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo akong pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po, Ang alam Your ko, Honor, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? bali ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, residential. nagsisinungaling itong taong to. residential po ng ano, residential O po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po at saka yung sa PD, yung PD Okay, tools kapitan, namin. yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun po, Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang buildings na nandun? Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story residential po 'yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron pong mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung ground floor, second Nakita floor, niyo yung mga loob? 6th floor yun po. Anong meron po sa 6th floor? Under construction pa po yung nasa 3rd and 4th. And 6, may mga hindi pa Ilan tapos. buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko. Pero yung pong tapos dyan, 1, 2, 3. Yung, kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputukan dyan. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kailangan na sulatan Pero na yan have you visited all the being constructed na mga buildings doon? Lahat ba nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan Ito natin? po mga i-rise nito ba nasa 6 and 7, 5, 1, 2, 3. 3 po. At saka isang isang mini parang convention na may basketball Merong mini court. convention sa isang building. So, Opo, okay, yung Mayor, nasa- sandali. Para maliwanag tayo. So, in other words, may mga 7 mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito po municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap. Pakisagot, Mr. Municipal Engineer. Sige, municipal engineer. Ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. I'm TriStar Soto po. Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung Yung malalaking plus, mga... plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi ninyo. So, yun sinasabi niya mga warehouses. Yes, So, po, Your Honor. saan doon ang junk shop? Meron junk shop? Sa likod po, Your Honor. dun So, sa meron mga- talagang junk shop siya. Meron naman po. Gano'ng kalaki yung junk shop? Warehouses po yun, nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga or Isa one sa mga to warehouse, ginamit nila sa junk shop. more than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa So, warehouse. 7 mga buildings ang ginagawa doon. Lahat ba yun? Tapos na. Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yung iba. Pero ano yung sinasabi ni ano na nakatira na doon si Alex? Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At saka yung mga anak niya po. So, andun pa rin sila hanggang ngayon. Have we invited Mr. Alex Ward?
Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Goon, no, to shed light Okay, on there's this a motion to matter. No? invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, In the junk shop. next scheduled committee hearing. Comsec, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron lang ako tanong kay Mayor. So, chinek niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, ang sinasabi niyo kanina, wala. Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita niyong barangay certificate, kasi pag yung nag-a-apply yan ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Wala po, wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction Okay. permits nila. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply sa iyan yung may-ari, si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ka ng clearance, ha? Clearance for nung una po yun sa fencing. Oo. Sa fencing. Fencing. O yung sa building, Sa bakod po. yung sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue. Kumukuha yan ng barangay clearance para doon sa mga itatayo nilang mga building Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan. Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila. So basically, ang sinasabi ni Mayor is true that dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niyan. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba? Even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po within this week or opo, tama. Within this week po kailangan ng may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction yan unless they were able to secure yung lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse, ma'am, wala rin. Yung pagtatayo nila ng mga warehouse. And even kung nag-cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance coming from the hindi sa ano lang sa NBI nila sa Office of the Environmental hindi sa ano lang sa Menro, meron ba sila? O wala. So illegal yung pagpapasok ng mga ano doon ng mga kalakal, hindi pwede yun. And even the warehouse, wala ring wala ring clearance, wala ring permits. Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong mga building permit. Lahat. At occupancy. Yung pong mga Yung warehouse. building lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. Variation lang yun changes sa po, plan. yes po. You Kaya ask po, for the occupancy, variation. wala po. Oo. Anyway, doon sa 7 building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat, ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po nag-secure po, Your Honor. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talagang nagsisinungaling Pero basically, we need to really invite Yes, the owner. yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you.